Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan, mga taga-subaybay po ng programang ito. Tanong ng mga Bereano, 1,100 tanong ng mga Bereano. Kamusta po kayo kapatid na Erning? Tayo ay patuloy at walang sawang ginagabayan ng Diyos sapagkat ang oras na ito ay ating minsan pang iuukol para sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Mahalaga itong ating pag-aaral, hindi para ipilit sa inyo, kundi para ating pag-aralan ang mga aral ng Panginoon Diyos. Makita natin kung gaano kahalaga ito sa atin, paano ang paggamit, paano dapat tratuhin ng mga talata, at ano ba talaga ang layon? Kaya tayo nilikha ng Diyos. Yung Ah, layon na yon ay dapat na matupad sa tao. Tama Kaya po. bago tayo magpatuloy, kapatid na Jeriel, tayo po muna ay mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sapagkat ang amin pong pananatili sa buhay na ito'y namamalagi. Sa awa mo at tulong kami po ay nabubuhay. Ito ay napakalaking biyaya na kahit sino pa man ay hindi maaaring makapagkaloob. Ikaw lamang po, Yahuwah Ama, ang siyang dapat naming bigyan ng kaluwalhatian at kapurihan sapagkat ikaw po ang Diyos na manlalalang at nagmamalasakit sa bawat isa sa amin, lalo na sa aming ginagawang paninindigan sa panig ng iyong katotohanan. Aming hinihiling na sana'y patuloy mo kaming sasamahan, pagkaloob sa amin ang mga kanunungang galing sa iyo, at sa aming pag-aaral ay mahayag ang iyong katwiran. Tangkuit katwirang ito ang siyang magsisilbing gabay upang kami mapaluto sa tamang paraan ng paglilingkod. Ito'y dalangin namin sa pag-asang tinanggap mo na po sa ngalan ng iyong anak, Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong uli mga kaibigan at marami po tayong matututunan sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Pero kinakailangan unawain nating mabuti. Ang payo nga po ng Biblia sa atin, kapag tayo'y nagbabasa ng mga salita ng Diyos, gamitin natin yung ating common sense. At yung pakikinig po sa mga preachers, maganda po yan. Turo din po yan, kapatid na Erning, ng Panginoong Yahushua HaMashiach na yung mga tagapagturoan niya kautusan, yung kautusan ni Moises. Makinig kayo niya sa kanila. Kaya ang ating Panginoong Yahushua, nag-i-encourage din makinig ka doon sa iba. Pero, ang sabi niya, huwag nyo silang pamamarisan, huwag nyo silang gagayahin yung ginagawa nila o yung paniniwala nilang mali, o huwag nyo gagayahin. Kaya, tiyakin natin na ang ating pagkakaunawa po sa mga salita ng Diyos ay tama. Alam niyo po, kapatid na Erning, hindi naman na kailangan ipaliwanag ng gusto yung mga salita ng Diyos pagkat pag nagtanong ka, nandun ang sagot Yeah. Nakasulat naman. Ang sabi nga, hindi na natin pwedeng pagandahin ang ebanghelyo, maganda na eh. Ang Iya. kailangan na lang natin i-amplify o ipamalita. At isa pa, dapat na maintindihan ng tao, kapag ka po pinag-aralan natin ang Ebanghelyo o ang mga banal na kasulatan, ano po, dapat tayo ay napalapit sa Diyos, hindi tayo napalapit doon sa preacher. Ang nangyayari kasi, ang sinunod mo, sinusunod ng marami yung preacher. Naging panatiko doon sa preacher. Kahit na ano ngayon yung sabihin ng preacher, kahit pilipitin pa niya yung mga talata, abay naniniwala na yung mga gullible. Bakit? Hindi kasi napalapit sa Diyos, napalapit doon sa nagturo. Tama. Kaya dito, ang ating layunin po rito sa tuwina ay mapalapit tayo sa Panginoon Diyos. Di ba rin tayo itakwil at layuan ng iba, basta tayo po ay mapalapit sa Diyos at Tama. yun naman talaga ang nakakarapat-dapat. Tama. Katulad halimbawa ng tanong na ano ba talaga ang layunin ng Diyos sa paglalang sa tao? Isipin nyo, hindi tayo kabilang sa nilikha na katulad ng isda, iba't ibang uring mga mabababang uri ng mga nilikha, no? Katulad ng mga hayop, tayo nilikhang tao. May purpose ang Panginoon Diyos. Ito ang purpose niya. Basahin po natin ang isang sa mga talata. Verse Sa 20. Romans 16:27, ang sabi rito ay ganito mga kapatid. Sensya na kayo, tayo inuubo at malamig ang panahon. Yeah, next slide. Romans chapter 16, verse 27. Ganito nakasulat. Ayan. To the only wise God, through Yahushua,
be the glory forever. Amen. Diyan po sa sulat ng Apostol Pablo, maliwanag na kung mayroon man tayong dapat pag-ukulan ng glory, ng kaluwalhatian, ng kapurihan, ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua. Maging ang third group ng iglesia, maging sa hula ay meron nang nakasulat kung anong purpose ng Panginoon Diyos. Isaiah 43:5, sabi, "Fear not, for I am with you. I will bring your offspring from the east, and from the west I will gather you. I will say to the north, give up, and to the south, do not withhold. Bring my sons from afar, and my daughters from the end of the earth. Everyone is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made." So ang sabi diyan, everyone is called by my name. In the first place, we are obliged to know the name of God. That is why we are so particular when it comes to the name of God. We preach, Brother Jeriel, that the name of God is Yahuwah. And everyone is called by my name, whom I created for my glory. Mga kapatid, ang lahat ng yan ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos, mga mahal na kapatid. Ngayon, ang tayong tao, kapatid na Jirel, tayo ba ay dapat na i-glorify ng ating kapwa? Ito nakasulat. Ito, sa Psalm 115:1, ang sabi rito ay ganito, next slide. Ayan. Babasahin natin sa Psalms 115:1. This is what is recorded. Not to us, King David said, "Oh Lord, not to us, but to your name give glory for the sake of your steadfast love and your faithfulness." Ang sabi po diyan sa ating binasa, not to us, but to your name give glory. So as a human being po, we don't deserve glory. The glory due to God ay dapat ibigay po natin. At remember, Diyos is a jealous God. The glory that ought to be given to Him and rendered to God should not be rendered to anyone else's. At tulad ng mga tao na ibig silang mag-glorify sa anumang mga nagawa nila, maliit o malaki, they want to be glorified. What about our Lord Yahushua HaMashiach? Does He want to be glorified? Ito nakasulat, John 5:41. Ito po nakasulat, pakinggan po natin ang tinig ng ating Panginoong Yahushua. "I do not receive glory from people." Ang ating Panginoong Yahushua, na bugtong na anak ng Diyos, na siyang itinalaga ng Panginoong Diyos para maging tagapagligtas. Tanong, ibig ba niya ang glory from people? No. Ang sabi niya, "I do not receive glory from people." Kaya diyan ay ating makikita na sa mga talatang binasa po natin na ang dapat po nating i-glorify not ourselves, even our Lord Yahushua, He doesn't want to be glorified by people. It is only God Yahuwah that we have to glorify. Ngayon, nung panahon ng mga unang tao ng Diyos, anong isa sa paraan para ating mag-glorify maluwalhati ang Diyos? Next slide po. Pakibasa po, kapatid Adjuriel. Sinabi agad ng Diyos kay Noe, "Lumabas na kayong lahat sa barko. Palabasin niyo rin ang lahat ng hayop para dumami sila at mangalat sa buong mundo." Kaya lumabas si Noe, kasama ang kanyang asawa, mga anak na lalaki at mga manugang niya. Lumabas din ang lahat ng hayop, mga lumalakad, lumilipad at gumagapang. Magkakasama sila ayon sa kani-kanilang uri. Gumawa si Noe ng altar para sa Panginoon. Yun. Si Noe may ginawa, altar para sa Panginoon, para sa Diyos yun. Pagkatapos, kumuha siya ng isa sa bawat uri ng hayop na malinis, pati rin sa bawat uri ng mga ibon na malinis, at sinunog niya ito sa altar bilang handog sa Panginoon. Nang naamoy ng Panginoon ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa ginawa ng tao. Kahit alam kong makasalanan ng tao mula ng bata pa siya, hindi ko na talaga muling lilipulin ng lahat ng nabubuhay
katulad ng aking ginawa noon. Ayun. Diyan po ay ating nabasa ang kasaysayan nitong si Noe nang matapos na po at humupa na ang dagat. Dahil sa dilubyo mondial. Ay gumawa itong si Noe ng altar para sa Panginoon. At diyan po sa ating nabasa, ang kanyang ginagawa ay mga burnt offerings, mga handog na sinusunog. At bali ba, sa kanyang paghahandog, malinis. Kino-qualify nila ang uri ng hayop na kanilang ihahandog sa Panginoon Diyos. Kaya tayo, ang aral dyan sa atin, ay dapat din po makita sa atin yan. Ang ating pagtrato sa ating paghahandog sa Panginoon Diyos, sa pagsamba, ay dapat po ay mataas ang uri. Sapagkat wala nang tataas sa Panginoon Diyos eh. Ano ang sabi tungkol dyan sa handog? Nang naamoy ng Panginoon ang mabangong samyo nito. Alam nyo, sa Hebreo, ola ang gamit dyan. Hindi ang ibig sabihin po niyan ay burnt offering. Ang ibig sabihin po ng ola, yan po'y ascent. Ascent, parang samyong pumapaitaas sa Diyos at ang Diyos ay naluluwalhati. O di ba? Kaya diyan po sa ating binasa na yan, mga kapatid, ang Diyos ay totoong nalulugod sa mga handog, yung ascent, yung pong naamoy ng Panginoon Diyos na pumapailang lang sa Kanya. Yung ola means, yung ascent ay means something brought up or offered up to our Lord Yahuwah. Kaya tuwing sila'y naghahandog, katulad ng panahon ni Noe, ang layunin po nila ay makalugod sa Panginoon Diyos. Sana yan din po ang ating dapat pakangarin. Huwag nating bigyan ng kaluguran ang tao. Kasi minsan, hindi lang minsan, palaging ang litrato ng mga leader nila ay nandoon nakapaskil O di ba? Hindi lang yun, kapatid nangyayari. Di lang yun. Sa kanilang pagtitipon, yun ang laging binabanggit, lalo na sa panalangin nila. Di ba? Ngayon, alam nyo, bago namin ituloy itong pag-aaral na ito, meron tayo mga nakakadaupalad na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo hanggang ngayon. Minsan sila nasusulasok na rin doon sa ginagawa ng mga ministro nila na wala nang ginawa kundi parang sa pagsamba nila ang naluluwalhati yung kanilang pinuno Laging yun ang binabanggit. Siya na lang ba importante sa mundo? Siya na lang ba importanteng tao? So, nakakahalata na ang marami, no? Diyos sa Iglesia ni Cristo. Kaya po Iglesia ni Cristo ang aming laging binabanggit. Una, galing kami doon. Ikalawa, bugbog na po yung ibang relihiyon Di ba? hindi na kailangan ito, bago na nagka-claim yung Iglesia ni Cristo, sila lang ang totoo, sila lang ang maliligtas. Dati, ganyan din ang itinuturo natin, kapatid na Erning Oh, yes. Diba? Pinagsisigawan natin yan. Kasi yun din ang ating pananampalataya. Pero nung magising tayo sa katotohanan at yung marami dyan sa Iglesia ni Cristo nagigising na rin ngayon, isa lang po payo namin umalis kayo riyan. Alam niyo, nung sabihin ko yan nung una, pinaghambing pa yung boses ko tsaka boses nung dating taga-Malang Pangkalatan, si kapatid na Eranio Manalo. Na sabi ko, umalis ka dyan, lumabas ka dyan, mali na yan Tapos sasabihin, itatapat yung boses ni kapatid na Eranio Manalo, huwag kayong alis sa iglesia, manatili kayo, huwag kayong alis. Aba, ang pinaglaban kami ni kapatid na Eranio Manalo, wala kaming pag-away ni kapatid na Eranio Manalo di ba? Ang sa atin, yung doktrina. Yes, noong panahon ni kapatid na Eranio Manalo, talagang dapat huwag kang umalis. Malinis Pero nung tumalikod na, dapat huwag ka na sumama. Tumalikod na Kailan na yari ang pagtalikod na yan? Iba na yung pinupuri. Ito nga pinag-aaralan natin. Ang dapat lang nakapurihan, kanino po, kapatid na Erning? Ayon sa ating pinag-aaral. Kay Yahuwah. Pero kung ang kapurihan, ibibigay mo na dyan sa pinuno, teka muna, hindi ako sasama dyan. Bakit? Ang dapat bigyan ng parangal, ang dapat masiyahan sa ating mga ginagawang paglilingkod at pagsamba, ayan, nakasulat. Katulad na nung unang bayan ng Diyos, noon pa, panahon pa ni Noe. Sino binibigyan ng kapurihan? O di ang Diyos. Diyos, Maliwanag po yan at ang Diyos lang at wala na pong iba. Nang sumapit ang panahon ni Moises, kapatid na Jeriel, at mga mahal na kapatid, anong ipinagpatuloy nila na simulain noon at ipinagpatuloy sa panahon ni Moises? Levitico, ganito po nakasulat. Next slide.
Tinawag ng Panginoon si Moises at kinausap doon sa toldang tipanan. Inutusan niya si Moises na sabihin sa mga taga-Israel, kapag may naghahandog sa inyo ng hayop sa Panginoon, maghandog siya ng baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang iaalay bilang handog na sinusunog, kailangan ay lalaking baka at walang kapintasan. Papansin niyo ba yun? Walang kapintasan. Hindi Yeah. basta nakapaghandog. Kailangan po mataas ang uri ng ating inihandog. Ihahandog niya ito malapit sa mga pintuan ng toldang tipanan para sa pamamagitan ng handog na ito ay tanggapin siya ng Panginoon. Pero huhugasan muna ng naghahandog ang mga lamang loob, ang mga hita at pagkatapos susunugin ng pare ang mga ito roon sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Kita ninyo mga salitang makalulugod sa Panginoon. Yung mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Nagpatuloy po yan. Hindi sila tumigil sapagkat alam nila yan ang kanilang katutubong katungkulan. Pagkatapos po, pagkaroon ng pagpasok naman sa lupang pangako, ng mga Israelita, sa pangunguna ni Josue at Caleb. At paglupig kay Ai, sa tulong ni Yahuwah, abay nagtayo rin sila ng altar para maghandog ng handog na susunugin kay Yahuwah sa bundok ng Ibal bilang paraan ng pagbabago ng tipan para rin sa mabuting relasyon. Basahin natin sa Josue. Ganito nakasulat. Yan. Ayan. Pagkatapos, nagpagawa si Josue ng altar sa bundok ng Ibal para sa Panginoon. Nakikita niyo ba? Para sa Panginoon, hindi para sa kanilang sarili o para kanino paman. Ang Diyos ng Israel. Ipinagawa niya ito ayon sa utos ni Moises na lingkod ng Panginoon sa mga Israelita. Nakasulat ito sa aklat ng kautusan ni Moises at ito ang sinasabi, gumawa ka ng altar na bato na hindi natabasan ng gamit na bakal. Sa ibabaw ng altar, mag-alay ka o mag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Sa harap ng mga Israelita, kinopya ni Josue sa mga bato ang kautusang isinulat ni Moises. Ang lahat ng mga Israelita kasama kanilang mga tagapamahala, mga opisyal at mga hukom nila, pati ang mga dayuhang kasama nila ay tumayo sa dalawang grupo na magkaharap. Ang isang grupo ay nakatalikod sa bundok ng Gerizim at ang isa ay nakatalikod sa bundok ng Ibal. Sa gitna nila ay nakatayo ang mga paring Levita na nagbubuhat ng kabal ng kasunduan. Nag-utos sa kanila noon si Moises na lingkod ng Panginoon na gawin ito sa panahon tatanggapin na nila ang pagbabasbas. Binasa ni Josue ang mga utos ni Moises sa harap ng buong mamamayan ng Israel. Lita, kasama na ang mga babae, anak at mga dayuhang naninirahang kasama nila. Nagpatuloy po yung paghahandog na yan para sa mabuting relasyon, para sa ikalulugod ng Panginoon Diyos nang dumating po ang panahon ni Josue. Alam na alam po naman natin kung sino po ang humalili kay Moises, di ho ba, ay walang iba kundi itong si Josue. Alam niyo mga kapatid, sa buong una't ikalawang Samuel, ang propetang si Samuel, si Haring David, at ang buong bayang Israel ay nag-alay ng burnt offerings, handog na sinusunog sa Panginoon sa maraming beses o pagkakataon. Tanong, nagpatuloy ba ang pag-aalay ng handog na sinusunog sa panahon ni Haring Solomon? Ilang handog ang kanyang sinunog? Ano ang naidulot nito sa Diyos at maging kay Haring Solomon? Basahin natin unang hari. Ganito nakasulat. Nakipag-alyansa si Solomon sa Faraon na hari ng Ehipto at naging asawa niya ang anak nito. Dinalas niya sa kanya o ang kanyang asawa sa lungsod ni David hanggang sa matapos niya
ang pagpapatayo ng kanyang palasyo, ng templo ng Panginoon at ang mga pader sa paligid ng Jerusalem. Wala pang templo noon para sa Panginoon, kaya ang mga tao ay naghahandog sa mga sambahan sa matataas na lugar. Ganyan sila kung maghandog noon. Wala pang templo noon eh. Doon sa mga matataas na lugar sila naghahandog. Ipinakita ni Solomon ang pagmamahal niya sa Panginoon sa magitan ng pagtupad ng mga tuntunin na iniwanan ng ama niyang si David. Maliban doon, naghandog siya at nagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar. Isang araw pumunta si Haring Solomon sa Gibeon para maghandog na roon ang pinakatanyag na sambahan sa mataas na lugar. Nag-alay siya sa altar ng 1,000 handog na sinusunog. Mga kapatid, nagpatuloy bang pag-aalay ng handog na sinusunog? At sa panahon ni Haring Solomon, ano na idulot nito sa Diyos at maging kay Solomon? Diyan sa ating binasa, maliwanag na hindi itinigil ni Haring Solomon ang kanyang paghahandog sa Panginoon Diyos ng mga burnt offerings. Kaya ang sabi po diyan ay nag-alay siya sa altar ng 1,000 na handog na sinusunog. Ngayon, nagpakita si Yahuwah kay Solomon sa isang panaginip at mayroon silang ginawang pag-uusap. Next slide. Kaugnayan ng paghahandog ni Solomon. Kinagabihan, nagpakita sa kanyang Panginoon sa magitan ng isang panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo. Sumagot si Solomon, nagpakita po kayo ng malaking kabutihan sa aking amang si David na inyong lingkod dahil matapat siya sa inyo at matuwid ang kanyang pamumuhay. Patuloy niyo pong ipinakita sa kanya ang inyong malaking kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang anak na siya pong pumalit sa kanya bilang hari ngayon. Panginoon, aking Diyos, ako na inyong lingkod ang ipinalit ninyo sa ama kong si David bilang hari. Kahit binatili pa ako at wala pang karanasan sa pamamahala, at ngayon narito po ako kasama ang pinili ninyong mga mamamayan na hindi mabilang sa sobrang dami. Kaya binigyan niyo po ako ng karunungan para pamahalaan ang inyong mga mamamayan at kakaalamang malaman kung ano ang mabuti at masama. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa inyong mga mamamayan na napakarami? Natuwa ang Panginoon sa hiningi ni Solomon. Diyan, kapatid na Jeriel, ay ating mababakas na anong gawin itong si Haring Solomon, 1,000 handog na susunugin. Ang Diyos ay nagpakita sa kanya sa panaginip. Natuwa ang Diyos kay Solomon. At bali ba dyan, ang sabi ng Diyos, humingi ka kahit ano, ibibigay ko sa iyo. Sumagot si Solomon, makita kayo ng malaking kabutihan sa aking ama. Siyang naging kapalit. At ang sabi niya, ngayon, kasama ang mga piniling mga mamamayan, di mabilang sa sobrang dami. Kaya bigyan niyo po ako ng karunungan para pamahalaan ang inyong mga mamamayan. Kaalamang malaman kung anong mabuti at masama. Ganyan ang leader na si Solomon sa unang bahagi ng kanyang pagiging leader. Siya ay makadiyos, kapatid na Jeriel. Siya ay makadiyos. Siya ay may layuning isa, luwalhati ng Panginoon Diyos. At ang kanyang hiningi sa Panginoon Diyos, hindi kayamanan, hindi ang anupang material na bagay. Ang hinihingi niya, karunungan para pamahalaan ang bayan ng Diyos. Ano pa? Kaalamang malaman kung ano ang mabuti at masama. Hindi ba yan ay napakagandang kahilingan, kapatid na Jeriel, para gamitin sa pamamahala sa bayan ng Panginoon Diyos? Kaya ang ating tanong, ibinigay nga ba ng Diyos yan? Tuloy. 11. Pakibasa, kapatid na Jeriel. Sinabi ng Diyos sa kanya, dahil humingi ka ng kaalaman na mapamahalaan ang aking mga mamamayan
at hindi ka humingi ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway. Bago natin ituloy yan. Hindi hiniling yan ni Solomon. No? Yung ibang mga ministro ngayon, hinihilig yung kamatayan ng mga ayaw pasakop sa pamamahala nila. Di ba? Ayun, siya tuloy ang unang nawala sa mga nananalangin na yun. Kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, ibibigay ko sa iyo ang kahilingan mo. Kaya binigay ng Diyos, kapatid na Erning, yung kahilingan ni Solomon. Bibigyan kita ng karunungan. Yun ang hiningi niya, karunungan. Kaalaman na hindi pa naaangkin ng kahit sino. Walang pinagbigyan niya kundi si Solomon. Noon at sa darating na panahon, talagang tanging si Solomon lang itong merong ganitong kaalaman eh. Yeah. Bibigyan din kita ng hindi mo hiningi. Pati yung hindi niya hiningi, binigay eh. Ang kayamanan at karangalan para walang hari na makapantay sa iyo sa buong buhay mo. Wow. Kita mo yan? At kung susunod ka sa aking mga pamamaraan, ayan yung administrasyon, kapatid na Erneng. Pamamaraan. Oo, yung pamamaraan ng Diyos, administration from God. Ha? Ayan yun. At kung susunod ka sa aking mga pamamaraan, pag pinalit mo, kung susunod ka sa aking mga sistema, sa aking administrasyon, di ba yan yun eh? Yeah, yun ang katumbas. Yan ang katumbas. Tutupad sa aking mga tuntunin at mga utos. Isusundin mo lang naman yun eh. Di ba? Katulad ng ginawa ng iyong ama na si David. Bibigyan kita ng mahabang buhay. Bibigay sa kanya. Nagising si Solomon at naunawaan niya na nakipag-usap ang Panginoon sa kanya sa pamagitan ng panaginip. Pagbalik ni Solomon sa Jerusalem, tumayo sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinusunog at ang mga handog para sa mabuting relasyon. Relasyon yan, yung relasyon niya sa Diyos yan eh. Yes. Nagpahanda agad siya ng mga pagkain para sa lahat ng pinuno niya. So dininig ng Diyos yung kahilingan ni Solomon. Hindi lang na dininig, nagbigay pa ang Diyos ng kahit hindi niya hinihingi. Karagdagan. May karagdagan, hindi lang karunungan. Ano ang binigay pa sa kanya? Binigyan siya ng kayamanan. Ano pa? Karangalan. Kaya yumaman at may karangalan ang binigay ng Diyos sa kanya. Kasi para nga ang dahilan para walang hari na makapantay sa iyo sa buong buhay mo. Kasi bayan ng Diyos yung pinangangasiwaan niya eh. Tama. Walang makakapantay, sabi ng Diyos, doon sa ibibigay ko sa iyo. Kaya sabi niya, ang kondisyon sa kanya, kung susunod ka sa aking mga pamamaraan. Alam natin ang naging kasaysayan ni Solomon, di ba? Kaya kung susunod ang pinuno ng bayan ng Diyos sa pamamaraan ng Diyos, sa pamamahala ng Diyos, no? Kasi merong maling isipan ng tao, kapatid na Erning eh. Pag sinabi, lalo na yung mga iglesia ni Cristo, pag sinabing pamamahala, tumutukoy sa may pangalan tao eh. Di ba? Merong apelyidong letter M ang umpisa. Hindi na natin babanggitin, di ba? Yan ang kanilang pamamahala eh. Hindi yun. Ang pamamahala, sistema na galing sa Diyos. Kaya sabi niya kay David, kay Solomon, susundin mo yung pamamaraan ko. Pamamaraan. Pamamahala ng Diyos yun. O sistema ng Diyos yun. Yung sistema ng Diyos, susundin mo. Sabi nga, kung susundin mo, sabi nga, kung mananatili ka sumusunod. Tama. May kondisyon. Yeah. Kaya may mga haring nagumpisang mabuti, nagwakas na kasi pagdating ng bandang huli, yung sarili na nila yung pinamamahala eh. Di ba? Yeah. Hindi na yung pamahalaan ng Diyos eh. Ayan. Oo. Kaya ang kondisyon dapat sa leader sa bayan ng Diyos ay namamalagi ang pagkatakot sa Diyos. Ayun. God-fearing leaders. Hindi yung, may Diyos ka nga, wala kang takot sa Diyos mo eh. Ngayon, nagpatuloy ba ang pag-aalay ng handog na sinusunog hanggang sa pagbabalik ng mga Israelita
mula sa pagkalipin sa Babylonia, nakabalik sa Jerusalem. Basahin natin. Ezra. Baka tumigil eh. Next slide. Ayan. Dumating ang 7 buwan. Noong nakatira na ang mga Israelita sa kanilang bayan, nagtipon silang lahat sa Jerusalem nang may pagkakaisa. Ganyan, no? Ang dapat mangyari sa mga lingkod ng Diyos. Nagtitipong may pagkakaisa. Pagkatapos, muling itinayo ang altar ng Diyos ng Israel para makapag-alay dito ng mga handog na sinusunog ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises na kanyang lingkod. Ang nagpatayo nito ay si Jesua na anak ni Josadak at ang iba pa niyang mga kasamahang pare at si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ang mga kamag-anak niya. Kahit takot sila sa mga tao na dati nang nakatira sa lupain yon. Tinayo nila ang altar sa dating pinagtayuan nito. Pagkatapos nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog sa umaga at gabi. Ipinagdiwang din nila ang pista ng pagtatayo ng mga kubol ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. At nag-alay sila ng mga handog na sinusunog na kinakailangang ihandog sa bawat araw ng ganitong pista. Bukod pa sa mga bundok o handog na sinusunog, naghahandog din sila ng mga handog sa bawat pista ng pagsisimula ng buwan at sa iba pang mga pista sa pagsamba sa Panginoon. At nag-aalay din sila ng handog na kusang loob para sa Panginoon kahit hindi pa nasisimulan ang muling pagpapatayo ng templo ng Panginoon. Nagsimula na ang mga Israelita sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog ng unang araw ng 7 buwan ng taon din yon. Kaya hindi tumigil ang Israelita nang sila ay mapalaya mula sa Babylonia, nakarating sa Jerusalem. Ang unang ginawa, nagpatayo ng altar para sa Panginoon. Tuloy ang kanilang ginagawang pag-aalay ng handog na sinusunog, kapatid na Diyos. At maging sa aklat ni Nehemias, sa Kapitulo 10, ang nagpatuloy ito hanggang sa panahon ni Nehemias. Nagpatuloy po yung paghahandog ng burnt offerings. Bakit nga? Balik sa isyo. Lahat ay para sa glory ng Diyos. Yeah. Lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi para sa kaluwalhatian ni naman, kundi para sa Diyos. Ang pagsasagawa po ng paghahandog ng mga handog na sinusunog ay dapat magmula sa puso. Tandaan natin. O dahil sa pag-ibig sa Diyos at makita sa mga naghahandog ang pagsisisi sa mga kasalanan. Ang totoo, sa maraming pagkakataon sa Biblia, kapatid na Jeriel at mga kapatid, nagsawa at hindi na tinanggap ng Diyos ang isinagawang paghahandog sa kanya ng mga Israelita. Dahil nakita niya ang mga ito'y parang isang walang laman o mababaw, hindi tunay na mga gawa ng pagsisisi at pagmamahal sa Diyos. Naging ritual kasi, kapatid na Jeriel. Pagka ang paghandog o ang paglilingkod naging ritual, naging bahagi na ng kaugalian mo. Wala na, hindi na galing sa puso. Ang ibig ng Diyos sa ating ginagawang paghahandog sa Kanya way back during the time of the Israelites ay galing sa puso. Mahal ng Diyos, kaya ginagawa. Maging sa panahon natin. Tayo ba'y nag-aabuloy dahil mahal natin ang Diyos? O yan ang tanong eh. O baka naman tayo po ay nagdaramdam pa sa ating ginagawang pag-abulot. Wag naman. Bakit? Yun po ay ang ating inihandog galing din sa Diyos eh. Bali ba, hindi naman lahat ng ating kinikita, amin na Diyos, lahat ng kinita nyo ay handog nyo. Hindi naman ganun ng Diyos, ano? Tsaka isa pa, kapatid na Erning, dapat talagang galing sa puso, di ba? Galing talaga sa puso mo yung inihahandog mo. Ibig sabihin, inihanda mo yan. Pinaghirapan mo yan. O, di ba? Pinaghirapan mo. Hindi yung pinaghirapan ng ibang tao, ihahandog mo kunyari. O, di ba? Pagkatapos, gagastusin mo naman para sa iyo mas malaki kaysa doon sa inihandog mo. Ano-ano ba yan? Di ba? So makatwid, ang paghahandog sa Diyos, noong panahon ng Israel, mga bagay na sinusunog eh. Yan. Yeah. Oh. Nakaluluwalhati sa Diyos yun.
Pero hindi basta nakapaghandog ka, kinakailangan nasunod mo yung tuntunin, nasunod mo yung pamamaraan ng Diyos sa paghahandog. Hindi pwedeng yung pamamaraan mo. Kailangan tuklasin ng tao, ano ba ang gusto ng Diyos? Sa panahon ng Israel noon, meron pong mga tagubilin sa kanila eh. Yan yung nga yung mga binasa natin eh. Kung paano sila maghahandog sa may pasokan ng templo, di ba? O, lilinisin mo yung laman loob at kung ano-ano pa na mga itinatagubili ng Diyos bago ihandog sa Kanya. Eh, sa panahon na natin ngayon, meron din eh. Di po ba kapatid na Erning mga tagubilin kung paano ka maghandog? Opo, meron tagubilin talaga. At nakasulat doon, magaan sa kalooban sapagkat Mhm. ang ibig ng Diyos, yung cheerful giver. Ayan. Masaya na nagbibigay. At saka hindi Ngayon, lang alam basta niyo, yung binibigay mo, oh, ibinukod mo yan mula yun na po doon ang sa pinahalagahan. pinagkakitaan mo, di ba? Yan ang nakasulat eh. Hindi ikasampung bahagi, kundi batay sa iginiginawa mo. So, yan mga patakaran na yan, sa panahon at sa panahon natin ngayon, iisa lang po ang layunin eh, sa paghahandog. Ano po yun? Makapagbigay luwalhati sa Ayun, Diyos. Oo. glorify God. Yun ang Yeah. mahalaga. Yun ang mahalaga eh, na matutunan ng tao. Mhm. Hindi yung magbigay ng kasiyahan doon sa nangunguna sa kanila. At saka bali ba, pagka ako, nung ako'y nandun pa, pagka short, magkano ang nakaraang pasalamat? Magkano short natin? Pag ang na natin, isipin mo yun, oh. Eh, tama ba yun? Ang Mukhang takot niluluwalhati yung kasi tao. nila yung magbibilang eh. Di ba? Ah, Yung yeah. magbibilang ng handog nila. Yun ang, di, kailangan na sulong tayo. Kasi nga, alam nyo kapatid na yan eh, bahagi sa idinoktrina kasi yun eh. Para bang pag hindi ka sumulong sa taong ito, eh, hindi ka pinagpala. Parang gano'n na nga. Yan ang kanilang ano eh, yan ang kanilang focus, di ba? Kaya taon-taon na yan sumusulong. Na ang ibig sabihin ng pagsulong sa kanila, kapatid na Erning, eh, kailangan kung nagandog ka ng ganito nung karatan, lakihan mo ngayon. Sa susunod na taon, mas malaki. Sa susunod na taon, mas malaki. Sa susunod na taon, mas malaki. Papalaki ng papalaki. Oh, di ba? Yeah. Kaya yung tuloy pobreng alindahaw, sabi pobreng alindahaw, ewan ko kung ano ba yung alindahaw, ha? Eh, lumaki yung andog, lumiit naman yung kanyang ano, yung kanyang tinatangkilik. Naihandog niya na lahat eh. Di ba? Yeah, Kakahabang. totoo yun. Kaya yung ganyan paraan ng paghandog, pinunayan ng tatlong mga propeta. Next slide po. Ito. Ito po na. Yan, yan. Pakibasa natin. Sapagkat hindi ang inyong mga handog ang nais ko, kundi ang inyong pagmamahal. Oh, ay Yun. liwanag niyan. Mahal. Mas nanasain ko pang kilalanin ninyo ako kaysa sa mag-alay kayo ng mga handog na sinusunog. Sa makatid, yung paghahandog, isa lang yun sa bahagi, hindi yun ang punto Kabuuan. ng paghahandog. Hindi yung kung ano yung inihandog mo, magkano yung inihandog mo. Hindi yun eh. Ang punto ng Diyos, inihandog mo yan dahil sa pagmamahal mo sa akin. Ayun. Yun yung pagmamahal. Nagmamahal ka kasi sa Diyos eh. Kaya ka naghahandog, di ba? Hindi para impresin mo kung sino pa man. Oh, sa Amos naman, 5:22, kaya kahit dalhan pa ninyo ako ng sari-saring handog, kahit sari-sari pa yan, di ba? Kahit pa ang pinakamabuting handog ay hindi ko tatanggapin. Tigilan na ninyo ang maingay ninyong awitan. Nako, yung awitan, kapatid na yan, naging ingay eh, di ba? Oo. Ayokong makinig sa tugtog ng inyong mga alpa. Ayan. O, tuloy natin. Isaiah 1:13. Tigilan nyo na ang pagdadala ng mga handog na walang silbi. Wala nang silbi sa Diyos yung handog nila. Nasusuklam ako sa amoy ng mga insenso ninyo. Hindi ko namatiis ang mga pagtitipon nyo kapag pista ng pagsisimula ng buwan at kapag araw ng pamamahinga. Dahil kahit na nagtitipon kayo, gumagawa kayo ng kasamaan. Ayan, samba ka nga ng samba. Ha? Pero gawa naman ang gawa ng kasalanan. Oh, lalo na kung doon sa pagsamba, doon pa ginagawa yung kasalanan. Isipin nyo kapatid Nenning, nasa pagsamba ang pinupuri, hindi ang Diyos. Isipin mo yun.
Sumasamba ka, pupurihin mo. Yung pinuno mo. O sino ba yun? Isa rin sa mananamba yun eh. Hindi ba? Isa rin sa mga makasalanang tao yun eh. Ba't yun ang pupurihin mo? Bakit yun ang lagi nilang bida doon sa panahon ng pagsamba? Kung meron man dapat bida dyan sa pagsamba, kapatid na ending na tao, isa lang, yung mamamagitan sa iyo sa Diyos. Sino yun? Di si Yahushua na ating Panginoon. Oh. Ang sabi nga ng Biblia, kapatid na ending, na lagi natin binabasa di po ba? Kaya ayaw nating papurihan tayo o i-glorify tayo. Sapagkat ang nakasulat talaga, ang nagtanim, at saka yung nagdidilig, tayo nagtatanim, tayo nagdidilig, ministro tayo. Hindi tayo mahalaga. So, wala tayong halaga. Hindi tayo ang sentro. Sino po ang sentro? Di yung magpapalago nung tanim. Sino yun? Si Yahuwah. Yun ang sentro. Siya ang sentro ng ating pagtitipon. Siya ang sentro ng ating mga ginagawang paglilingkod at paghahandog. Sa Kanya ang kapurihan. Balik tayo doon sa ang kapurihan kapag tayo ay sumasamba. Noon at ngayon, panahon ng Israel, panahon ni Moises, panahon una, ang sentro ng pagsamba, kapatid na Erning. Sino po? Si Yahuwah. Sa panahon natin ngayon, sino sentro ng pagsamba? Isa pa rin. Si Yahuwah pa rin. Hindi na babago. Wala po kayong sound. Balikan po natin ang sinabi sa mga naunang talata na ating binasa, ang sinabi ng Diyos kay Haring Solomon na kung susunod ka, conditional, susunod ka sa aking mga pamamaraan, yan nga ang kanyang sistema, yan ang kanyang pamamahala. Tutupad sa aking mga tuntunin at mga utos, katulad ng ginawa ng iyong amang si David, bibigyan kita ng mahabang buhay. Tanong, naghandog nga ba itong si David? Tuloy natin ang basa. Baka hindi. Ito, Aklat ng Samuel. Next slide po. Ito po nakasulat. Next slide. 2 Samuel. Pero sumagot si David, hindi ko ito tatanggapin ng libre. Babayaran kita. Hindi ako maghahandog sa Panginoon kung Diyos ng mga handog na sinusunog na walang halaga sa akin. Kaya binili ni David ang giikan at ang mga baka sa halagang 50 pirasong pilak. Pagkatapos, gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Sinagot ng Panginoon ang panalangin ni David para sa Israel at huminto ang matinding salot. Si David na hari ay nag-alay sa Diyos ng handog. Kanyang ginawang yon ay alam natin na napakahalaga. Katunayan, kasi itong si Arauna, nag-aalok, iyon na lang yan. Sabi ni David, hindi ko ito tatanggapin ng libre. Babayaran kita. Hindi ako maghandog sa Panginoon kung Diyos ng mga handog na sinusunog na walang halaga sa akin. Kaya mapapansin po natin, kay David, na yan din ang dapat nating panularan, ang kanyang inihandog sa Diyos, yung mahalaga sa kanya. Di ba? Di ba napakagandang mensahe yan? Ganun ba tayo, mga kapatid? Baka yung mahalaga naman sa Diyos ay hindi natin pinahahalagahan. At kung ano yung mahalaga naman kung hindi mahalaga sa Diyos, yun naman ang ating pinahahalagahan. Baliktad. Huwag naman ganon. Kaya itong si David ay nag-alay ng handog na sinusunog para sa mabuting relasyon. Kaya ano nangyari? Sinagot ng Panginoon ang panalangin ni David para sa Israel at huminto ang matinding salot. Yan nung mabuti pang, yan nung panahon na si David ay talagang nagtatapat sa Diyos. Matino. Ayos pa siya. Yung unang hari ng Israel, kapatid na Jeriel, si Haring Saul. Saul. Ito. Ba sa Diyos? Basahin natin kung ano ginawa nito. Nabalitaan ng mga Israelita na galit ang mga Pelisteo sa kanila dahil sinalakay ni Saul ang kampo. Kaya nagtipon ng mga Israelita sa Gilgal kasama ni Saul. Nang makita ng mga Israelita na nanganganib ang sitwasyon nila, nagtago sila sa mga kuweba, talahiban, mga batuhan, hukay, at mga imbakan ng tubig. Ang iba sa kanila ay tumawid sa ilog ng Jordan papuntang Gad
at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilead, sa Gilgal, na nanginginig sa takot ang mga kasama niya. Naghintay si Saul kay Samuel sa Gilgal ng 7 araw ayon sa sinabi ni Samuel sa kanya. Pero hindi dumating si Samuel. Nang makita ni Saul na unti-unting nag-aalisan ng mga kasama niya, sinabi niya, ano ginagawa mo? Sumagot si Saul, nakita ko na unti-unting nag-aalisan ng mga kasama ko. Hindi ka dumating sa oras na sinabi mo. Isipin mo yan, ha? Meron siyang ginawang mali, pagkatapos ang sinisisi pa yung propeta. Naku, anong klaseng, di ba? Ang sabi niya, Dumating. sabi niya nakita ko na unti-unting umaalis ang mga kasama ko, hindi ka dumating sa oras na sinabi mo. At nagtipon na ang mga Pilistayo sa Mikmas. Inisip ko na baka salakayin kami ng mga Pilistayo rito sa Gilgal at hindi pa nakapaghahandog sa Panginoon para humingi ng tulong sa Kanya. Kaya napilitan ako mag-alay ng handog na sinusunog. Ito, hindi to kusa, kapatid na Erning eh. Hindi, Kita mo yung napilitan sagot na. niya? Sabi, napilitan ako. Sa pilitan to ginawa ni Saul eh. No? Paghahandog. Napilitan ako, sabi niya. Mag-alay ng handog na sinusunog. Sinabi ni Samuel, kahangalan ang ginawa mo. Kahangalan ang ginawa mo. Yung hangal, tanga eh, di ba? Yeah. Pag binago mo yung salitang yan, palitan mo ng talagang salitang hangal eh, tanga. Katangahan ang ginawa mo. Yan eh. Kasi sa ibang salin ng Biblia, yung salitang tanga, naroroon yung kapatid Erning eh. Doon sa magandang balita. No. Di ba? Hindi mo sinunod. Ayan. Yan ang kahangalan niya. Yan ang katangahan ni Saul eh. Ano yun? Hindi mo sinunod ang utos na binigay sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos. Naghandog nga siya. Pero hindi naman batay sa utos sa kanya. Hindi ayon sa pamamaraan o sa pamamahala ng Diyos. Kung sumunod ka lang sana, ito, ang sambahayan mo mag-ahari sa Israel habang panahon. Kung sinunod ni Saul yan, forever yung kanyang pamilya ang mag-ahari. Ha? Kaya pala napalitan eh, no? Kasi meron siyang ginawa eh, no? Na hindi dapat eh. Ano yun? Sa paghahandog. Nalugod po ba ang Diyos na sa ginawa ni Saul na paghahandog? Hindi. Bakit? Kasi saliwa sa iniutos sa kanya. Hindi nakabatay sa iniutos sa kanya ng Diyos. Kaya sabi siya, kung sinunod mo lang sana, yung binigay ng Panginoon Diyos na kautosan sa iyo, kung sumunod ka lang sana doon, ang sambahayan mo, ang mag-ahari sa Israel habang panahon. Yung sana Ano sinunod niya, kapatid na Jeriel? Ito yung sinunod niya eh. Ito, Next slide. kasunod. Next slide. Mauna ka na sa akin sa Gilgal. Susunod ako para maghain ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Pero hintayin mo ako sa loob ng 7 araw hanggang sa dumating ako. Pagkatapos, sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin mo. Ito yung bilin ni Samuel. Si Samuel ito eh. Nagbibilin siya doon sa hari kay Saul. Na ang bilin sa kanya, mauna ka na doon. Sabi niya, mauna ka na doon sa Gilgal. Ang sabi ni Samuel, susunod ako sa iyo. Ito yung hindi dumating si Samuel eh. Di ba? Hindi dumating. Kaya sabi niya hindi ka dumating eh. Kaya napilitan ako magandog ng susunugin. Tuloy natin. Nanisip pa eh. Habang inialay ni Samuel ang handog na sinusunog, dumating ang mga Pilisteo para makipaglaban sa mga Israelita. Pero sa araw na yon, nagpakulog ng malakas ang Panginoon kaya natakot at nalito ang mga Pilisteo at nagsitakas sila sa mga Israelita. Kinabukasan, maagang bumangon si Samuel at lumakad para makipagkita kay Saul. Pero may nagsabi sa kanya, pumunta si Saul sa Carmel para magpatayo roon ng monumento. Monumento para sa kanyang karangalan. At pagkatapos ay pumunta siya sa Gilgal. Ito pang isang ginawa pala nitong si Saul eh. Di ba? Yeah. Tanong natin kanina, sumunod ba? Hindi. Ang ginawa niya, nagsariling kalooban, kapatid na Jeriel, na hindi dumating si Samuel. Nagpasya siya ng kanyang pasya, no? Nalabag sa kalooban ng Diyos. At saka dyan sa aklat ng Samuel, 7 habang iniaalay ni Samuel, ang may karapatang mag-alay ay ang Levita at ang mga saserdote. Isa nga iyang si Samuel.
Isipin mo sinaklaw na pati yung karapatan ng iba, kapatid na Jerry. Yeah. Namamahala na siya, siya pa rin ang may koneksyon sa gobyerno. At dyan sa 15, maagang bumangon si Samuel para makipagkita kay Saul. Pero may nagsabi sa kanya, pumunta si Saul sa Carmel para magpatayo roon ng monumento para sa kanyang karangalan. Kaya may mga leader na katulad ni, tulad yan si Saul. Saul, na ang gusto, kapatid na Jeriel, personal na karangalan. Kaya walang mga pulong na hindi lumalabas ang picture niya. Hindi nababatid at nararamdaman ng mga miyembro na sila po ay naililigaw na. Sila po ay nahihila na Yung nga, papalayo sa sabi Panginoon. nga natin tatanong, bakit kailangan mo may monumento ka? Yan ang tanong. Ano yung may monumento mo? Sabi nga, kapag tayo ay naglilingkod, o kung ikaw ay pinuno sa bayan ng Diyos, katulad ng mga hari noon, sino ang dapat mong parangalan? Di ang Panginoon Diyos na si Yahuwah. Maging ang kanyang bugtong na anak Sabi niya, hindi ako dapat parangalan Ang pinaparangalan niya ang kanyang ama. Dapat ang mga leader ng reliyon ang pinararangalan ang Diyos. Hindi yung sarili mo. Ngayon, nagtayo ka ng monumento, naglagay ka ng picture dyan, picture ng buong sambahayan mo, nakalagay doon sa dingding ng mga tahanan. Hindi nga sinasamba. Ano naman yun? Inspirasyon kanila. Di ganun din. Di ba? Yeah. Kaya nakalagay yung litrato mo doon. Yan ang inspirasyon ko di ba? Yan, sapagkat maka-Diyos yan. Yun ang akala nyo. Di ba? Hindi mo maka-Diyos. Yeah. Di ba? Para lang si Saul. Si Saul, nung hinahanap na ng propeta, nasaan si Saul? May sabihin ako sa kanya ano ginawa? Sabi nung may nagsabi sa kanya, hindi, pumunta doon sa Carmel si Saul Ano ginagawa doon? Nagpatayo ng monumento. Di ba? Nagpatayo ng monumento para sa kanyang karangalan. Hindi kailangan niya ng pinuno. Darating ang panahon yung monumentong yun magiging yun Diyos-Diyusan Diyusan, magiging Diyos-Diyusan yan. Saka isipin mo, lalo na kung napakataba nung ilalagay na monumento. Biro lang po. Biro lang. Anyway, dahil sa ginawa nitong si Saul, ano ginawa ng Diyos? Next slide. 16:14. Ito, umalis kay Saul ang espiritu ng Panginoon o ni Yahuwah at pinahirapan siya ng masamang espiritu na ipinadala ng Panginoon o ni Yahuwah. Pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa paghahandog ng mga taba ng tupa. Kaya inikahit natin ng mga kapatid, makinig. Bakit? Ang pakikinig sa Diyos ay mas mabuti kaysa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam. Grabe, At ang katigasan ng ulo kasinsama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, iniwanan ka rin niya bilang hari. Nako, namamahala sa Israel, iniwan na ng Diyos, pero naghahari pa ba? Naghahari pa, pero wala ng patnubay ng Panginoon. Ganyan ang nangyayari sa maraming mga pinuno ngayon di ba? Pinuno ng mag-isa bansa, pinuno ng relihiyon. Wala nang patnubay Bakit ka mo? Pinahihintulot na sa pagkakamali. Yung itinuturo, ang dali-daling pabagsakin. Hindi ba? Yung ituturo nila, wala naman pala sa Biblia. Pinipilipit. Kaya alam nyo, ang isa sa mga bagay na ikagagalit ng Diyos sa mga pinuno, lalo na yung pinuno ng relihiyon, kapatid na Erning, kapag ang tao nagkaroon ng takot sa kanila sa halip na takot sa Diyos. Yun na. Takot na takot doon sa kanilang pinuno. Hindi makapagsalita ng laban doon sa pinuno na, pero nakakapagsalita ng laban sa Diyos. Sipin mo yan. Yan ang nakakapangilabot na sitwasyon ng isang di umano ay nagre-relihiyon o relihiyoso. Una, pag tinanong mo yung mga taong nagre-relihiyon, naintindihan mo ba talaga yung doktrina?
ba't ka ba nariyan sa religion na yan? O kung yan ang tawag nila kasi niya, religion. Bakit ba nariyan ka sa iglesia na yan o kung anumang iglesia yun? Ang paniniwala kasi nila, yun ang tamang reliyon, yun ang tamang paraan para maglingkod ka sa Diyos. Pag tinanong mo, paano mo nalamang yan ang tama? Siniyasat mo ba? Wala. Hindi makakasagot. Sapagkat di naman nila siniyasat eh. Hindi kasi maganda doktrina eh. O maganda ikukumpara mo doon sa dati na sumasamba ka sa larawan, di ba? Sumasamba ka sa maganda. Diyos-Diyusan, na meron ka mga santo o mga santa. Eh, yun din naman ang ginagawa mo ngayon eh. Hindi nga lang santo, santa tawag, di ba? Oh, ang tawag ay Tama. pamamahala. Oh, yan. Pero Oo. sinasanto mo o hindi? Sinasanto. Sinasanto mo. Ah, di ba? Kaya tuwing kung may magagawa ka, doon ka nagpapasalamat. O, gagawa ka pa ng awit. Hindi na alam ng mga dati nating kakapatid sa Iglesia ni Cristo na yung paggawa nila ng awit para doon sa kanilang tagapamahalang pangkalahatan di umano, pagtalikod sa Diyos. Basahin niyo yung Isaias. Isaias 24:16. Oh, doon muna nyo basahin sa 14, 15, 16. Basahin nyo. Kung ayaw nyo makinig dito sa programa, di basahin nyo. Doon sa New International Version nyo basahin. Mas maganda. Oh, Yeah. tingnan ninyo kung ano ginawa doon. Hindi alam nung marami. Sa akala nila, pagpupuri yun. Hindi nila alam, pagtalikod yun. Sabi nga, hindi lang pagtalikod ang tawag, kapatid na Erning, ano po tawag doon sa Kataksilan. displays? Oh? Kataksilan. Yun. Kataksilan. Mga Taksil taksil. sa Diyos. Oh, ano ba yung isa sa salitang taksil? Traitor. O mga traitor kayo. Mga taksil kayo. Yun ang sinasabi ng Biblia. Yun naman ang nakasulat eh. Hindi ba? Isang malaking pagtataksil, isang malaking pagtatraitor. Ang ginawa ng mga tao na nag-aakala na sila'y sumasamba sa Diyos, pero hindi ang Diyos ang pinapupurihan. Nako, isang napakasamang ano yan, laban sa Diyos. Ang Diyos po, kapatid na Erning, nagpakilala na siya sa tao eh. Ano po ba ang damdamin ng Diyos? May damdamin siya eh. Na talaga namang may karapatan siya sa damdamin na yon. Sapagkat ang lahat siya lumalang eh. Ang lahat siya nagbigay ng buhay eh. Ano po yung sabi niya? Ako ay Diyos na mapanibuguin. Oh, siloso ako eh. Sabi ng Diyos eh. Karapatan ng Diyos yun sapagkat siya lumalang sa atin eh. Tayo nga nagseselos kahit wala tayong karapatan eh. Na magselos sa kapwa eh. Di ba ba? Yeah. Sabi ng iba, hindi na kayo nakapag-move on. Pinag-aaralan pa niyo yung mga nakaraan. Mag-move on na kayo. Teka muna, bakit natin pinag-aaralan itong mga kasaysayan ni David, kasaysayan ng mga propeta, ng mga hari na nagkamdog sa Panginoon noon? Ano layunin? Pakinggan natin si Apostol Pablo sa Roma 15:4-6. Next slide. Ganito nakasulat. Ayan, pakinggan po natin. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan nung unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Yahushua. Sa ganoon, sama-sama kayong magpupuri sa glory, para pa rin sa kaluwalhatian ng Diyos. Magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Yahushua. Bakit natin pinag-aaralan ang mga kasaysayan ng nakaraan kay Samuel, kay Saul, kay David, etc., etc., tungkol sa paghahandog? Ang sabi ng Apostol Pablo, ang lahat na nakasulat sa kasulatan, noong unang panahon, isinulat para turuan tayo. Pagka tayo natuto, kasi dalawang tinuturuan eh, natuto't hindi. Pero pag natuto tayo, sa magitan po ng kasulatan, tayo magiging matatag. Yan ang kailangan natin ngayon, kapatid na Jerry. Matatag sa pananampalataya. Hindi pwedeng iligaw. Hindi siya gullible. Hindi siya pwedeng mauto-uto ng kahit sino. Malakas ang loob. Malakas sapagkat alam niya na sa panig ng Panginoon Diyos, sapagkat siya ay nagtuturo ng aral ng Panginoon Diyos. Ano ba? Magkakaroon ng pag-asa. Ang mundo, hopeless na eh. Pero pagka tayo po ay sumunod sa aral na itinuro ng kasulatan, ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Hindi lang basta pag-asa, malakas na pag-asa yan.
At ang sabi, nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa, tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Yahushua. Alam nyo, kapatid na Erning, maraming mga nag-aaral na mga tao, history matters eh. Yan kasing nakasulat sa ang Biblia po kasi, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi lamang kinapapalooban ng doktrina no kung ano dapat natin o mga tantunin ng Diyos. Hindi lang. Yan din po ay kasaysayan. Yung binasa po natin kanina, yung mga ginawa ng Israel, yung mga pinuno ng Israel, di ba? Ang history din po yun eh. Mahalaga yun. Bakit? Why history matters? Ayan ang tanong natin, why history matters? Why? Kasi understanding our past and history is invaluable. It may prevent, sabi nga ng mga scholar, it may prevent us from making repeated mistakes and helps us build on our future. Kaya, mahalaga yung kasaysayan eh. Kaya hindi po pwedeng, hindi po natin pag-aralan yung mga nakaraan. Katulad ng ating pinag-aaralan, tinatanong, sinasabi, hindi na kayo nag-move on. Bakit? Kasi pabalik kayo ng pabalik doon sa pinanggalingan ninyo. History, sabi nga, mahalaga. Kapag pinag-aaralan natin yung nakaraan, yung kasaysayan, kung ano naganap nung nakaraan, hindi na natin mauulit, hindi, maiiwasan nating ulitin yung pagkakamaling yun sa panghinaharap at para makapagtatag tayo ng magandang kinabukasan. Ayan po, kaya tayo nag-aaral ng mga naganap noon sa bansa ng Israel kung paano naglingkod sa Diyos, ano tagubilin ng Diyos sa kanila, ano mga pagkukulang, ano mga pagkakamali ng mga nangunguna sa kanila. Para saan? Para, sabi nga ni Pablo, yan inasulat para turuan tayo. Yung nakasulat sa Biblia para turuan tayo. Yung mga nakasulat sa kasaysayan para turuan tayo, yun din. Para turuan tayo. Tingnan nyo po nangyayari sa mundo ngayon, kapatid na yan. Ba't nagkakagulo? Walang alam sa istorya ng mundo eh. Wala. Diba? Yeah. Ang mga tao ngayon, pag tinanong mo sa kasaysayan, inuulit lang yung dating nangyari. Yung nangyari noon, actually wala pa ngang 100 taong, kapatid na Erning eh. Di ba? Simula nung magkaroon ng ikalawang digmaang pansanlibutan, wala pang 100 taon eh. Wala pa. Isipin nyo, nalimutan na yung history doon. O edi uulit na naman ngayon. Hindi natuto, hindi naturuan ang maraming tao, lalo na maraming kabataan ngayon. Kaya mahalaga ang pag-aaral ng mga nakaraang kasaysayan. Itong pinag-aaralan natin, kasaysayan ng Israel, kasaysayan ng mga hari niya, paano sila naglingkod, sino pinupuri nila sa kanilang paglilingkod, sino ba dapat purihin ayon sa nakasulat. Dapat ang kaluwalhatian sa Diyos, hindi sa tao. Nalimutan na ng iba yan. O kaya sinadya ng mga pinuno, kailangan maituro natin ito para ako ang kapurihan, mabigyan ng kapurihan ako eh. Para makasakay ako sa lumilipad na ibon. Di ba? Para magkaroon ako ng sasakyan kung ano-ano. Makabili ko ng lahat ng klase ng laruan. Ganyan yung mga preachers ngayon eh. May sariling eroplano, di ba? Dito sa Amerika, ilan yung mga yan, oh? Nanlilisik pa yung mata eh pag tinanong mo eh. Di ba? Nanlilisik pa yung mata. Biyaya daw ng Diyos sa kanila. Brad, hindi biyaya ng Diyos sa iyan eh. Hindi, una, ang mga nagbigay ng abuloy na yan, hindi naman ibinigay para gastusin mo sa pansarili mo eh. Di ba? Sa pananampalataya nila yan eh, na makakatulong doon sa kabuuan ng organisasyon ninyo. Hindi. Nag-i-enjoy, ikaw lang eh. Yan yung mga pastor dito sa Amerika, maraming ganyan, kapatid na Erning. Oh yeah, bibilanggo na eh. Ang iba ay nakapreso na. Nakakulong na yung iba. Ngayon, puntahan natin ang Mateo sapagkat may nagtatanong, ano bang wika ang ating matututunan sa Mateo Kapitulo 16? Basahin po natin. Ayan. Next slide. Pakibasa kapatid na dyan. The Pharisees and Sadducees came to Yahushua and tested him by asking him to show them a sign from heaven.
Ayan, tinitest niya sila si Yahusha, oh. Itong Sa mga formula. Pariseo, tsaka Saduseo, tinitest si Yahusha. Ano yung tinitest? Paano nila tinitest si Yahusha? By asking him to show them a sign from heaven. He replied, Yeah. when evening comes, you say it will be fair weather for the sky is red. And in the morning, today, it will be stormy for the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. A wicked and adulterous generation looks for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah. Yahusha then left them and went away. Yan. Yan ang isa sa mga tagpo sa buhay ni Yahusha ng ating Panginoon at saka yung mga Pariseo at saka Saduseo. Hinahanapan nila ng butas Hinahanapan ang nila ating ng Panginoon. ng sign ng ating Panginoong Yahusha. O ano kaduktong niya? Tuloy natin. Yeah. Next slide. Ayan. Ibasa natin. Tumawid ng lawa si Yahusha at ang mga tagasunod niya pero nakalimutan ng mga tagasunod na magbaon ng pagkain. Ako, sinabi ni Yahusha sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at mga Saduseo. Yung yung parang yeast, ano. Nag-usap-usap ang mga tagasunod ni Yahusha. Akala nila, kaya niya sinabi yon ay dahil wala silang dalang tinapay. Ito, merong wrong na pagkakaunawa itong mga apostol. Nagkasunod niya. Di ba? Tuloy natin. Pero alam ni Yahusha ang pinag-uusapan nila. Kaya sinabi niya, bakit niyo pinag-uusapan ng hindi niyo pagdadala ng tinapay? Kay liit ng pananampalataya niyo. Hindi pa ba kayo nakakaunawa? Ito mga apostol na to no, kapatid na Ernie. Yeah. Pero nung tanong ng Panginoong Yahusha sa kanila, hindi pa ba kayo nakakaunawa? So, kahit sabihin mo pang ministro ka na, di ba? Pwedeng hindi ka pa rin nakakaintindi, o di ba? Mm-hmm. O, nakakalimutan na ba ninyo ang ginawa ko sa 5 tinapay para mapakain ang 5,000 tao? Iba ninyo naalala kung ilang basket ang napuno ninyo ng mga natirang pagkain? Nakakalimutan na rin ba ninyo ang ginawa ko sa 7 tinapay para mapakain ang 4,000 tao? At kung ilang basket ang napuno ninyo ng mga natirang pagkain, hindi ba ninyo naintindihan na hindi tinapay tinutukoy ko nang sabihin kong mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at Saduseo? Parang ang akala ng mga apostolo pinag-uusapan pagkain O di ba? Yeah, literal. Bakit hindi mo naintindihan? Sabi nga ng Panginoong Yahusha, hindi tinapay yung tinutukoy ko nang sabihin kong mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at Saduseo. At saka lang nila naintindihan na hindi pala sila pinag-iingat sa pampaalsa kundi sa mga aral ng mga Pariseo at Saduseo. Yun ang ibig sabihin. Yeah. Yan, may mga miyembro na tagasunod na ni Yahusha pero hindi pa rin naiintindihan ang ilang bahagi ng kanilang pananampalataya. Diyan ang akala Kaya nga nila. kapatid na Erning, sa darating nating pagsamba, pag-aaralan natin yung isang doktrina na itinuro sa atin, na doon takot na takot yung marami. Naku, yukuhan yung mawala sa talaan. Naku, yan. Tingnan nga natin, intindihan nyo ba ito? Baka pampaalsa ng Pariseo at Saduseo pinakain sa atin Di ba? Yeah. Aral nila. Yung aral nila hindi naman talaga aral ng Panginoong Yahusha yung tinuro. Tama po. Marami pang mga tao na akala nila mananampalataya na sila. Pero pag tinanong mo, ano ba pananampalataya mo? Hindi nila maipaliwanag. Minsan nga, tinatanong natin yung mga kapatid natin dati sa iglesia. Nagpapalaganap sila, nag-iimbita ng tao no? Yung ba pinag-iimbita nyo, kaya nyo ipaliwanag? Sige, tanongin natin po kapatid na Erning. Kasi 1,001 tanong ng mga Bereano. Ito, tanong natin sa mga dati nating mga kapwa Iglesia ni Cristo. Ha?
Yan bang pinag-iimbita ninyong iglesia ninyo? Naiintindihan ba talaga ninyo yung ipinag-iimbita ninyo? Maipaliliwanag nyo ba o tatawag pa kayo ng ministro? At yung ministro, minsan pag tinanong mo, naipit, nako, dadaanin kapatid na Erning sa taas ng boses. Oo, at saka ad hominem. Yan, yan ang tanong. Dapat, kumbaga sa nagtitinda ka ng cookies, ano? Alam mo ba ingredients niyan? Baka makalasong ka, di mo alam eh. Kailangan, naiintindihan natin yung ating ipinamamahagi. Kaya dito po sa Iglesia ni Yahusha, hindi natin dapat na pagwalang bahala yung ginagawa natin pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kailangang matutunan nating lubos ang mga kalooban ng Diyos. Mahalaga po yan para hindi tayo magkaroon ng maling pagkakaunawa o baka tayo ay magkaroon ng pampaalsang pampariseyo at seduseyo o yung aral nila ang itinuturo, hindi yung aral ng Kristo ang itinuturo, hindi yung aral ng Mesyas. Tama. Kaya sa ating pagsamba sa Sabado at Linggo, nag-aanyaya kami sa inyo, sumama po kayo at pag-aralan po natin ang isa sa kinasisindakan ng mga talata. At ngayon ay bali ibang approach natin ito. Hindi kasing simple nung nakaraan. Marami Yes. tayong babasahin mga patotoo ng mga Bible scholars tungkol po dyan sa talatang yan. At majority sa kanilang pananampalataya at pagka-interpreta sa talatang yun ay katulad ng sa atin. At Sila saka lang kung yata ang paano, nagsasabi. yeah, opo, kung paano pinagduktong-duktong yan, no? Ang ganda ng Yeah. pagkakaduktong-duktong. Sabi nga, Diba? pinaghinang-hinang ng Iglesia ni Cristo yung mga talata, tapos pinalitaw. Ang bida doon sa kanilang pandoktrina, yung pa rin pamamahala nila. Yo, wala. Iba. Siya pa Yung rin. pa rin, nandun pa rin ang glory doon sa pamamahala nila. Ngayon, bakit natin ginagawa para magising ang lahat at maging yung tinatawag na di umano'y pamamahala, gumising ka na rin. Di ba? Huwag mong angkinin yung hindi iyo. Huwag mong gawin yung hindi para sa iyo. Para kanya si Saul di ba? Yeah. Si Saul ginagawa, di naman, isipin mo, nagandog si Saul Di naman siya dapat na magandog. Ang dapat magandog si Samuel. Inagaw yung papel ni Samuel. Ngayon naman, yung di umano'y tagapamahalang pangkalata, ang inaagaw yung papel ni Yahushe. Hindi lang yon, pati papel ng Diyos. Nako, Pagpaparehistro. isipin mo, nagtatala. Ha? Isipin mo yan. Tatala sa aklat ng buhay. Papel Grabing ng Diyos kapangyarihan yan. inaagaw. Kaya, wag po tayong padaya doon sa mga modern Pharisees at saka Sadducees. Yan, meron din silang pampaalasang pampariseo at Sadduceo. Yan din yung ginagawa. Mag-iingat kayo dyan sa mga pampaalsa na yan. Ang totoo, kapag na yan talaga umaalsa ang kanilang batok siguro ngayon. No? Umaalsa sa galit. Yeah. Ang sabi niya, ang paghahayag ng katotohanan, yan po ang ibig ng Diyos. Hindi natin pwedeng ipailalim ang katotohanan sa kasinungalingan, magdaramdaman Diyos sa atin. Yes. So nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ihayag ang kalooban ng Diyos. Hindi natin ginagawa, nagkakasala tayo sa Diyos. Di baling sa atin magalit yung kapwa natin, basta't ihayag natin yung tama, kakampi natin ang Diyos. Di ba? Ano Yes. importante ron? Tsaka ito nga, tayo nga, nagsasabi tayo, isa apologetic pa kami. Na bato-bato sa langit, ang tamaan po ay yung kasabihan ng Pilipino. Magagalit. Pero ito naman sa atin, bato-bato sa langit, ang tamaan ng bato bukol. Oo, magkakabukol talaga. Bubukol na kayo. Yeah. Ngayon, Sagutin yung nila. mga kapwa natin, yung mga kaibigan natin ng iglesia. Marami po tayong taga-subaybay na miyembro, kapatid na Erning ng Iglesia pa rin ni Cristo. Na nagtatanong na sila. Sabi ko nga, it's just a matter of time na mauunawa nilang lubos. Kaya isa lang yung kampanya nung kanilang hari. Huwag niyong pakinggan. Huwag pakinggan. Ako naman, pag ako binili ng huwag makinig, lalo ako makikinig. Bakit? Wala ba akong isip? Di ba? Para kung totoo yung iyo, ikukumpara ko doon sa mapapakinggan ko, kung talagang tama yung sinabi sa akin, mananatili ako doon. Di ba kapatid Nerne? Tama yun.
Pero kung teka muna, kung pagkatapos kong mapakinggan tong dalawang ito, nagkaroon ako ng duda doon sa aral, hindi matibay yung aral mo. O, di ba? Yeah, Sapagkat kung matibay yung kapatid na Erning, kahit anong pukpok ang gawin mo ron, hindi po nakataya, magkukulaps yun. Mananatiling, mag-hold. oo, buo yun. Pagka nag-collapse, ako talagang questionable. Bakit ako nag-collapse? Bakit may tanong akong ganun? Ang totoo, kapatid na Erning, sa mga nakakausap nating tao, na mga miyembro, mga dati nating kapatid, sila po talagang meron ng nararamdaman, hindi lang nila maturol. Totoo yan. Parang tayo noon. Mm. Hindi lang natin Hindi maturol. nila Pero nung matukoy. dumating ang panahon, nalaman natin ang gagawin natin. Mm. Kaya itong Bueno, ating pinag-aralan oh, ngayong gabi, mga kaibigan, mga kapatid, ang kapurihan sa mga paglilingkod sa Diyos, sasamba ka, maghahandog ka, ang nasa puso mo, purihin ng Diyos, ipakita ang pagmamahal natin sa Diyos. Yan ang panukala ng Diyos noon pa, panahon pa ng Israel. Bago pa nga mag-Israel panukala ng Diyos, panahon pa ni Noe, hindi ba? Isipin nyo, yan na yung gusto ng Diyos na maganap. Hanggang ngayon, yan pa rin. bueno, kapatid na Jeriel, tayo umaasa na minsan pa ng ating ginawang pag-aaral ay maikli-ikli ngayon ay pinakinabangan po natin lahat at makapagdulot nawa ito ng kaluwalhatian sa ating Diyos na siyaw. Tayo manalangin po, mga kapatid. Ama naming Yahuwah, maraming salamat po sa iyo. Patuloy kang nahahabag sa amin at sa aming mga taga-subaybay. Tulungan mo po sanang lalo pa naming maunawaan ang iyong kalooban. At kung meron pong mga taong nagdaramdam sa mga sinasabi namin, pinapahayag namin sa mga pag-aaral na ito, pagpaumanin mo kami, Ama, sapagkat ikaw lamang ang pupurihin namin. Alam namin may mga taong masasaktan kapag kapo binanggit namin ang iyong mga panukala at katotohanan na ito'y laban sa kanilang pinaniniwalaan at sinasampalatayanan. Ama, tulungan mo po kami na magkaroon kami ng lakas ng loob, ipahayag ang iyong kalooban at ang mga tao na nakikinig po sa programang ito. Huwag sana galit ang tumimo sa kanilang puso't isipan, kundi ang pag-iisip na siya sa ating mabuti ang kanilang sinasampalatayanan. Baka po sakaling magkaroon ng liwanag ang kanilang ginagawang paglilingkod na alam namin sa pagkakataong ito'y mali sapagkat pinilipit ng mga pinunong ito ang iyong mga kalooban. Pasbasan mo po kami sa pag-aaral namin sa pagsamba sa linggo, sa Sabado at sa linggong ito. Tulungan mo po na maunawa ng aming mga kaibigan, maipag-imbita ng iyong mga anak ang pagsambang ito. Lalo na po doon sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na aming pinanggalingan upang makita nila ang katotohanan na ang panlilinlang na ginawa sa kanila ay napakalalim. Kaya sila'y may takot na mawala doon di umano sa talaan na ginawa ng kanilang pinuno o tagapamahalang pangkalahatan. Sumasampalataya kami, Ama. Ikaw ang aming patnubay. Tutulungan mo po ang bawat isa, lalo na ang mga nakikinig sa iyong mga kalooban. Sa pangalan po ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Okay po, mga Erning, kapatid. magandang gabi po sa inyong lahat at kapatid Erning, good night po. Good night po.